Hello again mga kachiksilog. So ayan, meron na naman tayong bagong motovlog. So itong motovlog ko, bali dadaan tayo ng C5 road. So ayan, ako'y papasok sa trabaho. Ayan, sa katunayan yan, tayo ay medyo malilate na. Pero no worries because yung company is kung naka-onsite ka daw is hindi ka malilate. So, wala silang late. Kaya, sobrang happy talaga ako dito. So, ayan guys. Keep on watching. Huwag kayo mainip. And, tapusin nyo yung video. Wala lang, for familiarity rin sa daan ng C5 road. As you can see guys, ngayon pa lang ako nakalabas sa main road. So, sobrang living talaga ng location ng bahay namin dito sa pinaka main road. Kaya nga, 'di ba, sinikap ko talaga na makabili ng motor. Kasi hirap din talaga pag yung tricycle ka. So, mas palala, walang tricycle. Kasi syempre kaawon mo yung mga estudyante, lalo na yung ganitong time. So, sobrang rush hour, kaya sobrang convenient sa akin ng motor. So, pa-housing pa lang to, water fan. And wala pa talaga rin tayo sa pinaka main road ng C5. So, liliko pa tayo dito sa kanan. Ito yung intersection na nakakalito para sa akin na. Kasi hindi mo alam kung dapat ba na dumiretso ka na or i-wait mo muna. Diba? Yung stoplight nila nakakalito talaga. So ako, pag gaganyan, go with the flow ako. Parang natutuwa ako pag meron akong sinusundan pala, pag may sinusundan. Kaysa yung pag ako'y nauuna.
So, ayun naman, tinatansya naman natin kung may dadaan pa kabilang, kasi may kabilang daanan dun eh. Pero yun nga, nakakalito talaga yung traffic light nila dun. So, ayan na guys, ito na yung pinaka C5 road. Ayan, magkwentuhan muna tayo habang nagda-drive. So, ayan guys, hindi ko na-expect na matututo rin ako magmotor since nung high school, tapos college, more on commute lang naman din talaga ako. Tapos, never din ako na nagpa-bike. Siguro nag-bike ako parang sobrang bata ako pa. May elementary days ko. So, nag-aral ako nun sa probinsya namin, Nueva Ecija. Tapos, parang nahilig na lang ako magmotor nitong nagtatrabaho na ako. Kasi, di ba, nagkaroon ng pandemic, so sobrang hirap. Tapos, ang mahal ng papasahe. Tapos, syempre, parang sa tricycle, isang hatid sa'yo, 30 pesos, 40 pesos, di ba? Depende pa kung pupunuin yun or special, di ba? So, ayun, nakapag-decide ako na sabi ko, ipon nga ako and mag-aral ako magmotor. So, ayun. So, very thankful naman na ang bilis kong natuto. Siguro kasi meron na rin konting driving skill. Kasi yung papa ko talaga, yan, magaling na driver yan eh. So, dati siya, jeepney driver. So, yan ang rota niya, C5 to Guadalupe. Pero yun yung pa ako nun, student days. Then, ayun, back tayo sa pagmamotor. So, ang ko lang talaga is pamasok ko tong motor na to. Pero yun nga, syempre nauso yung mga motovlog. And sobrang naging ko, interesado ako sa mga nagbi-video, sa mga iba-ibang lugar, pupunta sila. So, ayan, ginagawa na natin ngayon. And, ayan, panay tayo sa part muna ng Rizal motovlog. So, next time, explore naman natin yung ibang destination naman. Like, Bulagan? Ano ba yan? Bulacan. Tapos, part ng Cavite. One time sa Cavite, nagpunta ako dyan, Tagaytay. Then, ayan, na-miss ko na nga yung kasama ko dun eh. Lady rider din siya. And, nasa abroad na kasi. So, more on, lang tayo. Solo riding lang din tayo talaga. So, dito na tayo sa part ng pa-FTI na to eh. So, pag nasa part ng kanan ka, yun yung way papasay, mga papuntang MOA and EDSA, ganyan. Tapos, sa kaliwa naman, yun yung pa-FTI, Butan. So, ito yung mahirap na part, diba? Kailangan talaga nag-PDC ka. Hindi yung basta-basta na magmotor, tapos basta natuto ka, tapos okay na, diba? Mas maganda dadaan tayo sa tamang proseso kung paano natin matututunan, tsaka paano tayo makakuha ng lisensya. Kasi, diba, yung karamihan para lang matuto or magkaroon ng lisensya, ginagawa nila, nag-fixer sila. So, yun guys, wag yung gagawin yan. Mahirap. Kailangan daan tayo sa TDC, PDC, sa mga requirements talaga ng LTO. So, sorry na guys. Binipilit ko talaga mag-hasha ako dyan. Pero syempre, diba, tatansyahin mo naman din talaga kung talagang kaya. Huwag nating sundan kung yung motor na nasunahan natin is nakadaan siya. Ang gagawin natin, dadaan din tayo. Diba? So, meron tayong choice and tansyahin natin yung daan. Kasi hindi man tayo magkakasize ng motor, diba? And isa pa guys, yun yung kagandahan nitong Yamaha Mio Gear. Kaya rin ito yung napili ko eh. Kasi syempre, kaya ako bumili ng motor is pamasok ko and at the same time, meron pang gala, diba? Pero hindi siya yung katulad sa iba na pang racing, pang granatsa, yung mga ganun.
So, ito yung gustong-gusto ko dito kasi maliit yung size niya. Scooter type talaga and kayang-kaya na isingit. So, pag mga ganitong traffic, talagang makakasingit ka. Unlike kung ang nakuha ko is yung mga big scooter. Para sa akin na opinion is mahirap siya isingit. Unlike sa mga ganitong size or scooter type. Mga small type lang. And pag mga babae, parang prefer yung mga ganitong type ng motor. Honda Fit, ayan, Click, pwede rin. Pero yung mga big type na, depende kung talagang sanay na sanay ka na, di ba? Ang kagandahan naman sa mga big scooter, yun yung mga magagandang gamitin sa mga long ride. Ayan, kunyari punta ka ng mga probinsya, kasi malalaki yung mga tangke nila eh. So, ito kasi tangke ng natin dito is 4.2 liter. Diba? Pero, ang kagandahan is naka-FI na siya. Kasi nga, matipid siya sa gas. Ayan. So, ito lang naman yung nagpapatraffic dito kasi intersection. Tapos, malapit ito sa ospital, Taguig Pateros. Tapos, tip naman din sa mga rider, diba? Lalo na yung mga beginner na nagmomotor. Parang kapisaduhin nyo yung weight ng motor nyo. Tapos, kailangan, yung tingin mo, hindi yung tingin mo lang na malapit. Lagpasan mo. Alam mo yung malayo, yung tingin. Parang isipin mo, saan na ako dadaan. Sa akin, ganun ginagawa ko. Para syempre, iwas abala, tapos iwas yung mga semplang, or basta yung mga ibang nang makaka-aksidente sa ibang tao. So, yun naman, one thing is, kailangan pag nagdadrive ka, hindi lang safety mo ang isipin mo. So, dapat yung safety din ng iba. So, ayan, ito na yung parkingan namin. And, time check dito. I think 9:15. Sobrang late na. Ingat-ingat din ako dito sa part na to kasi mabato din. And mahirap dito pagka yung tanghali na sobrang punuan. Pero thankful din ako sa company kasi syempre libre yung parkingan namin. Wala siyang bayad. Dito sa iba, syempre may mga per hour pa, diba? So, ayun guys. Siguro dito na mag-e-end ang ating video muna sa ating pagpasok. So, mayroon din naman akong video mamaya sa pag-uwi naman. Later. Ayan guys, naputol yung video ko nung pauwi along C5 Road. So, ito yung natira. Ito yung kanto pumunta na sa bahay namin. So, gawa na lang ako ng next video para doon yung pabalik naman. Sayang, nag-crop kasi siya pag check ko. So, ayan guys, ito yung kanto, papasok na sa amin. And, sayang talaga, diba? See you on my next video nga pala ha. Maghanap tayo ng next destination natin for motovlog. Pero yun nga, as mentioned dun sa dating video ko, plan ko sa part ng Gabaldon, Nueva Ecija. So, sana matuloy. And, ayan. Nandito na tayo sa ating harapan ng gate. And may nakatayo. Alam mo yung magugulat ka kasi akala mo may ghost, no? Ayan. Naglalagay kasi ako ng kahoy for parkingan dahil syempre mahirap na makipag-agawan ng parkingan. And ayoko pagdating ko, may papaalisin akong nakapark ng motor. Kaya yan, sabi ko maglalagay na lang ako ng talagang no parking na kahoy. And so, ito na, dito na mag-e-end guys yung ating video. So, isa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe and like the video. And sana makapag-monetize and tumaas pa yung ating subscribers. So, ayan. Pa-support guys. Thank you. Ayan.
Thank you guys for watching. Thank you.